Kaya tutungo tayo kung saan tayo ituturo ng katotohanan. Ebidensya ang magdidikta sa ating mga hakbang. Nang inihayag nating walang wangwang, hindi lang natin binaklas ang mga sirena ng mga nag-ahari-harian sa kalsada. Binungkal din natin ang kultura ng katiwalian na nooy tila nakaugat na sa mga pampublikong institusyon. Pero magtapatan po tayo. Hanggang ngayon, may ilang pa ring ahensya ng gobyerno na ayaw yata talagang tumino. Nakakadismaya po ang lalim at pagsanga-sanga ng kanilang mga galamay sa ating burokrasya. Malingat lang tayo. Pihadong may aabusuhin at bibiktimahin na naman sila. Magpangalan na po tayo. Sa Bureau of Immigration, paulit-ulit natin pinagsabihan ayusin ang pagbabantay sa ating mga daungan at paliparan. Pero paanong nakalabas sa bansa ang magkapatid na Joel at Mario Reyes, ang mga pangunahing suspect sa pagpaslang kay Jerry Ortega? Bakit nangyari pa rin nakitang-kita sa mismong CCTV ang pagtakas ng Koreano na si Park Sung-joon? Wanted po siya sa Korea. Wanted po siya sa Korea at naghihingi ng tulong ang kanyang gobyerno upang hulihin siya. Anong mukha naman po ang iharap natin ngayong mismong makawani ng ating gobyerno ang naghatid sa kanya at hinayaang siyang makatakas? Nakakatuyo din po ng pasensya ang kultura ng pwede na sa National Irrigation Administration. Imbis na maglatag ng plano para sa mga bagong patubig, kontento na sila sa paulit-ulit na rehabilitasyon ng mga irigasyon. Masabi lang na may nagawa. Kahit puro patsi-patsing trabaho, masaya na sila. Noon nga pong kanilang anibersaryo, itinanong ko kung bakit nasa 60% na naman lang ng kanilang target ang naabot noong 2012. Kung umabot na sila sa 87% noong 2011, kinabukasan, nagkita kami ng kanilang magaling na administrador sa NEDA board meeting. Ang sabi niya sa akin, Sir, ang dahilan po kaya 60% lang, 40% daw po ng target nila ay para sa Mindanao. Bagyong Pablo ang dumating at tinamaan, kaya na-delay sila ng 40%. Kailan po ba tumama ang Pablo? Noong unang linggo ng Disyembre. Ibig sabihin, binalak niyang tapusin ang 40% ng kanyang trabaho para sa taon sa loob lamang ng 3 linggo. Hindi po natin kailangan na ganitong uri ng pamamahala sa loob ng burokrasya. Para namang nakikipagtagisan sa kapalpakan itong Bureau of Customs. Imbis na maningil ng tamang buwis at pigilan ng kontrabando, parang walang pakundangan ng pagpapalusot nila ng kalakal pati na ng ilegal na droga, armas at iba pa sa ating teritoryo. Tinataya nga po ng Department of Finance na mahigit 200 billion pesos ang kita na dumudulas lang at hindi napupunta sa kaban ng bayan. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka para tumakawani na to sa ahensyang mga ito? Ay tila nagsasabi, marami pong gabi bago ako matulog, talaga akin po iniisip, kulang na lang yata ay sabihin nilang wala akong pakialam kung mapunta sa masamang loob ang armas, wala akong pakialam kung ilang buhay ang masira ng droga, wala akong pakialam kung habang buhay na matigang ang masakahan. Ang mahalaga, yumaman ako. Bahala ka sa buhay mo. Hindi maaaring ganito ang kalakaran sa pamahalaan. Kung hindi mo magagawa o nagagawa ang iyong trabaho, hindi ka karapat-dapat na manatili sa pwesto.